Sa himpapawid ng Asya, nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Mula sa mga stealth fighter na parang science fiction lang, hanggang sa mga armadang serye ng libu-libong eroplano, ito ang tunay na lakas na nagdidikta ng kapayapaan at pangamba sa mga rehiyon. Sino-sino nga ba ang mga pinakamalakas? Alamin natin sa videong ito, manatili ka hanggang dulo dahil malalaman mo kung aling bansa talaga ang may pinakamalakas na Air Force sa buong Asya. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video upload ko. Maraming salamat. The top 5 powerful Air Force in Asia. Top number 5, Japan Air Self-Defense Force, JASDF. Bakit sila ang nasa ranked 5? Ang Japan Air Self-Defense Force ay isang hukbong panghimpapawid na may pinakamahusay na mga piloto at gumagamit ng pinakabagong kagamitan mula sa Amerika. Ang Japan Air Self-Defense Force ay may mahigit 48,900 elite personnel at humigit kumulang 1,400 at 43 active aircrafts, isa sa pinaka-disciplined at technologically advanced air fleets sa buong Asya. Sa kabila ng mas maliit na bilang kumpara sa South Korea, ang kalidad at teknolohiya ng mga eroplano ng Japan ang dahilan kung bakit ito ang ranked 5, the most powerful air force in Asia. Mga pangunahing kalakasan. Dekalidad ng mga eroplano, F-15J, ang modernong bersyon ng sikat na F-15 Eagle, F-35 Lightning II, ang kanilang bagong ikalimang henerasyong stealth fighter. Umuorder sila ng napakarami nito. Mahuhusay na mga piloto, ang kanilang mga piloto ay regular na nagsasanay kasama ang US Air Force at Navy, kaya napakahusay at handa sila sa labanan. Patuloy na modernisasyon, lagi nilang ina-upgrade ang kanilang mga eroplano para manatiling mas advanced kaysa sa kanilang mga kalaban. Top number 4, Republic of Korea Air Force, ROKAF, South Korea. Bakit sila ang nasa ranked 4? Ang ROKAF ay isang moderno, mayaman at mahusay na hukbong panghimpapawid na idinisenyo para labanan ng banta mula sa North Korea. May higit 65,000 trained airmen at mahigit 1,500 at 70 aircraft na handang sumabak kahit kailan. Ang Republic of Korea Air Force ay hindi basta tagabantay ng himpapawid, kundi isang precision force na kayang makipagsabayan sa mga superpower. Mga pangunahing kalakasan, may modernong fleet, F-15K Slam Eagle. Isang napakalakas na bersyon ng F-15 na kayang magdala ng maraming bomba at missile. F-35A, ang kanilang stealth fighter para sa mga delikadong misyon. May sariling gawang fighter jet, matagumpay nilang ginawa at pinapasok sa serbisyo ang KF-21 Boramae na nagpapatunay na malakas ang kanilang sariling industriya ng aerospace. Lagi silang handa. Dahil sa patuloy na banta mula sa North Korea, ang ROKAF ay nasa high state of readiness palagi o laging handa sa anumang oras. Top number 3, Indian Air Force, India. Bakit sila ang nasa rank 3? Ang Indian Air Force ay isang profesional
at may karanasang hukbo na may magkakaibang fleet ng mga eroplanong galing Russia, Europa at sariling bansa. Nasa ikatlong pwesto ang Indian Air Force. May mahigit 150,000 active personnel at halos 2,300 eroplano. Isa ito sa battle-tested air forces sa buong Asia. May halong Rafale fighters mula France, Su-30 MKR mula Russia at sariling Tejas light combat aircraft na gawa mismo sa India. Sa kabila ng laki ng manpower, ang tunay na lakas nila ay nasa kombinasyon ng imported at indigenously made jets. Patunay na mabilis ang pag-angat ng India sa aerospace technology. Mga pangunahing kalakasan, magkakaibang at malakas na fleet, Dassault Rafale, Pransya, isa sa pinakamahusay na multi-role fighter jet sa buong mundo. Sukhoi Su-30 MK Russia, isang napakalakas na fighter jet na nakastation sa India. Tejas India, isa na ngayong tunay na indigenous o sariling gawang fighter jet ng India. Karanasan sa labanan, sila ay may malawak na karanasan mula sa mga nakaraang digmaan at mga sagupaan sa hangganan. Mga strategic na partner, nakakakuha sila ng teknolohiya at armas mula sa Russia at sa kanluran, Pransya, USA, Israel, na nagbibigay sa kanila ng flexibility. Top number 2, People's Liberation Army Air Force, PLAAF, China. Bakit sila ang nasa ranked 2? Ang PLAAF ay hindi lamang pangalawa sa pinakamalaki sa Asia, kundi isa rin sa pinakamabilis magmodernisa sa buong mundo. Mula sa isang hukbong panghimpapawid na luma na, ngayon ay mayroon na silang mga eroplanong pang-istilong kanluranin. Ang People's Liberation Army Air Force o PLAAF ng China ay may humigit kumulang 400 at 3,000 active air personnel at 3,300 at 9 na aircraft. Ito ang pinakamalaki at isa sa pinaka-advanced na air forces, hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Sa laki ng bilang at lawak ng kakayahan nito, kayang mag-project ng China ng air power saan mang bahagi ng rehiyon, mula South China Sea hanggang Indian Ocean. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang China bilang rank 2, the most powerful air force in Asia. Mga pangunahing kalakasan, napakalaking bilang ng eroplano. Mayroon silang mahigit 3,200 sasakyang panghimpapawid, kasama na ang dumaraming bilang ng mga ikalimang henerasyong fighter jet na J-20 Mighty Dragon, malapit sa kakayahan ng F-22 Raptor ng Amerika. Sariling paggawa, malakas ang invest sa sariling industriya. Gumagawa na sila ng sarili nilang advanced na fighter jets, J-10, J-16, bombers, H-6, at malalaking eroplanong pang-transport, Y-20. Hindi na sila umaasa sa ibang bansa para sa mga armas. Modernisasyon, mabilis na pinalitan ang mga lumang eroplanong gawa pa sa panahon ng Soviet ng mga bagong, moderno at gawa sa sariling bansa. Top number 1, Russian Aerospace Forces, VKS. Bakit sila kasama at pasok sa rank 1, the most powerful air force sa Asia? Kahit na ang Russia ay itinuturing na bahagi ng Europa
Ang malaking bahagi ng kanilang lupain, mga base, at kapangyarihang panghimpapawid ay nasa Asia. Ang kanilang Air Force ay isa pa rin sa pinakamalakas at kinakatakutan. Pagdating sa himpapawid, ibang level ang Russia. May mahigit 165,000 trained air personnel at halos 4,272 active aircraft, kabilang ang mga fighter jets, bombers, at surveillance planes na kayang mag-operate sa anumang klima. Sa dami at lawak ng arsenal nila, masasabi mong isa ito sa pinakamакinaryang air forces sa buong mundo. Mga pangunahing kalakasan, mga advanced na eroplano. Su-35S, itinuturing na isa sa pinakamahusay na air superiority fighter sa mundo. Su-57, ang kanilang ikalimang henerasyong stealth fighter. Strategic bombers, mayroon silang mga sikat na mabibigat na bomber tulad ng Tu-160 Blackjack na kayang magdala ng mga nuclear weapon. Napakalakas na air defense. Ang kanilang Air Force ay sinasamahan ng pinakamahusay na air defense system sa mundo, ang S-400 at S-500 na kayang pabagsakin ang kahit na stealth aircraft at missiles. Ang pagkakaroon ng malakas na hukbong panghimpapawid ay isang malinaw na mensahe. Ito ay para sa pagtatanggol sa pambansang soberanya at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang pagiging handa at may kakayahan na ipagtanggol ang ating sariling kalawakan at karagatan ang siyang pinakamatibay na panangga laban sa anumang banta. Kung naging kapakipakinabang para sa iyo ang video na ito at nais mong matuto pa tungkol sa geopolitics at pambansang depensa, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell. Mag-comment din kayo sa ibaba. Ano ang masasabi ninyo sa listahang ito? Sang-ayon ba kayo? Salamat sa panonood!